Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Dito ko na lamang siguro ibubulalas. Kasi mahirap pong sumagot sa social media, particularly dyan sa Facebook, ano? Ang ugali po kasi ng ibang mga supporters ni BBM at sumusuporta dun sa lineup ng kanyang mga senators, hindi naman ho lahat, nililinaw ko yan, hindi lahat. Pero ilan sa kanila ho, inaatake ho yung mga post mo. Ang pinakamasaklap ho niyan, bibirahin ka ng personal. Yun ang masaklap dun eh. Kung ikaw ay mahina ang loob mo na isang individual, talagang dadamdamin mo yung atake nila sa'yo. Ang problema ho kasi, yung umaatake pa sa akin, doon sa mga post ko, mga may edad na ho talaga. Ako may edad na rin ako. May 50 na rin ako, to be honest with you. Pero yung mga umaatake talaga sa akin, nasarado yung isip, nasa edad 65 na, yung iba naman 85 na. Sila ho yung mga BBM supporters na nandito ho sa lugar namin sa London. Ang masaklap ho niyan, kaibigan ko po sila sa Facebook. Yun ho ang problema ngayon sa politika. Yung pong kapag ka magkaiba kayo ng sinusuportahan, bagamat magkamag-anak o magkaibigan kayo, pine-personal ho nila Wala naman sanang problema sa social media. Basta responsable ka lang na user o gumagamit nito. Kumbaga, ibibigay ko pong ehemplo. Nag-post ako, syempre, sinusuportahan ko si VP Sara, ang pamilya Duterte, dahil naniniwala ako sa kanila. Sila, iba naman yung paniniwala nila. Mga BBM sila. At mga senatoriables ng alyansa. Although yung iba sinasabi nila na dati silang Duterte, ngayon mga BBM na. Banat po sila ng banat, sausaw sila ng sausaw, dyan po sa aking mga post, mga kaibigan. Dahil nga sa ang settings ho ng aking privacy o privacy settings ng aking social media ay nakapublic, yung iba, sabi nila, kinakatwiran nila, nakapublic kasi, kaya pwede kaming mag-react. Hindi nila naisip na ni minsan, hindi naman ako nagre-react dun sa mga post nila. Ni minsan. Magkakaibigan no kami dyan sa Facebook yung isa nga, hindi nila ako magbanggit ng pangalan. Yung isa nga, gumagawa pa dun sa bahay Pero nauna sila ng matagal na panahon dito. Retired na sila, retired na. Mga 75, mga 85, mga ganun ang pangalan. Napagtanto ko na kapag yung matatanda pala, hindi ko naman nila lahat, na kapag sila ang natuto pala sa social media, mas grabe sila mga kaibigan, no? Mas grabe. Kumbaga wala na yung respeto sa kapwa-tao, sa kaibigan, sa kakilala. Basta kung ano yung ayaw nila na i-post mo dun sa timeline mo o yung account mo at dumaan sa kanilang feed, magre-react talaga sila. Babanatan ka pa kung ano-anong itawag sa'yo. Nawala na nga yung respeto, nawala na yung pagkakaibigan pinababayaan ko lang Pero pag may time naman ako na sumagot, sinasagot ko sila isa-isa. Siyempre, hindi mo naman sila papayagan na basta kanilang babanatan. Hindi po pwede po yung ganon. Naibubulalas ko lang, pero sana po matuto yung lahat. Katulad ng sinabi ko, na maganda ho ang social media dahil napapag-connect ho niya yung mga kaibigan, mga magkakamag-anak na matagal nang hindi nakikita. Kita nyo, pero pag ginamit mo yan na irresponsibly, hindi maganda. Sana isipin ho nila na isipin natin lahat. Itanim natin sa isip natin yung paggalang, respeto lang ba?
na kapag hindi naman siya nagpo-post sa post mo, bakit mo pakikialaman yung post niya? Mga kaibigan, o katulad doon ito, meron na naman akong sasabihin. Meron pong response yung Palasyo ng Malacanang sa pamagitan ni Auntie Claire. Yun hong mouthpiece ng Malacanang. Si Auntie Claire, kilala nyo? Si Auntie Claire. Di ba bumagsak yung ratings nitong si PBBM, lumagapak ng matinding lagpak, mga kaibigan. Ang sagot ni Auntie Claire, hindi naman sinasalamin ng survey na yan ang tunay na mga pangyayari. Pero, kinontra kagad niya yung kanyang sinabi. Ganon pa man, bibigyan natin yan ng pansin. Bibigyan natin yung pansin. Dahil, ang totoo niyan, nagtatrabaho naman daw si BBM, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ayokong maniwala na kay BBM at sa iba pa niyang mga kasama sa ilalim ng kanyang gobyerno. Dahil ang daming maliho At saka ang daming hindi magkatugma-tugma na ginagawa nila. Itong si Claire Castro, pilit niyang pinagtatakpan yung mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Pero siya mismo ay nabubuking at nabibingwit sa kanyang sariling bibig. Kung ilan yung tinanong, 2,000 tinanong ng survey, sabi niya, hindi naman yan sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa at sa tunay na ginagawa ng ating Pangulo. Pero, bigyan pa rin natin ng pansin. Ano kaya yun? Yun ang hindi naintindihan ng mga medyo may edad ng kaibigan natin at kakilala natin particularly dito sa London. Ang problema lamang ko kasi, hindi sila masyadong responsable sa paggamit po ng social media. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan ay magagalit. Huwag magagalit. Kapag meron kayong account sa social media, maging responsable tayong lahat, mga kaibigan. Kung hindi naman niya pinakikialaman yung post mo, huwag kang mag-react doon sa post niya. Isipin mo na lang na magkaiba kayo ng pananaw, hindi lahat ng panahon. Pare-pareho ang pananaw ninyo, pare-pareho ang gusto ninyo, pare-pareho ang susuportahan ninyo. Magkakamag-anak nga, may nag-aaway, di ba? Dahil yan. Pero sana tanggalin natin yung personalan. Issue lamang ho tayo, mga kaibigan. Kaya doon sa mga bumabanat sa akin, ang dami. Pina-private message pa ako, dinedirect message ako. Ang sabi nila, huwag mo namang i-highlight yung post mo. Kasi nababasa ko. Sabi ko, sa aking account to gagawin ko kung ano yung gusto ko. Hindi naman ikaw ang binabanatan ko. Wala ka namang kinalaman dito. At yung iba, sausaw ng sausaw dun sa post ko. Tapos bibirahin nila hanggang sa personal na yung banat. Kung ano yung itsura mo, kung ano yung timbang mo, kung ano yung size ng bewang mo. Ganon na ho. Personalan na talaga ang banat nila. Ay, sabi ko, baliwala lang. Pero pag may time naman ako na sumagot sa kanila, sinasagot ko sila isa-isa. Yan lamang ho, mga kaibigan. Sana po, sa darating na eleksyon, sasabihin ko na rin dito, kahit iisang senador ko, basta magaling at matalino, kay Marcoleta ako, 38 sa balota at siyempre nangunguna na sa lahat ng mga surveys. Consistent na ho yan. Si Senator Bongo. Yan ho ang mga kailangan natin sa Senado, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Kape at Balita na Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, masayang-masaya na tayo. Saan man po kayo naroroon, isang maligayang oras po sa inyo, mga kaibigan. Bye for now.